Sa volleyball, marami ang naniniwala na kapag ang isang team ay galing sa 0-2 deficit at naitabla ang laro sa 2-2, mataas na ang chance na sila ang mananalo sa fifth set dahil daw nasa kanila na ang momentum. Ngunit sa sports science at statistics, ito ay isang malaking myth. Bakit? Una, ang tinatawag na independent events. Ayon sa pag-aaral na does momentum exist in competitive volleyball ni Schilling, walang statistical link ang pagkapanalo sa isang set papunta sa susunod na set. Ang pagkapanalo sa set 4 ay hindi nagpapataas ng chance na manalo ka sa set 5. Sa mata ng statistics, ang bawat set ay panibagong simula at walang kinalaman ang nakaraang score sa magiging resulta ng tiebreaker. Pangalawa, ang hot hand fallacy. Ayon sa International Journal of Sports Psychology, ang momentum ay kadalasang psychological lamang at hindi nagre-reflect sa score. Sa katunayan, ang 3 to 5 minute break bago ang fifth set ay nagsisilbing momentum killer. Binibigyan ito ng pagkakataon ang team na lamang nung simula yung nakakuha ng 2-0 lead na mag-reset. Madalas bumabalik sila sa kanilang baseline skill o yung pagiging mas malakas nila sa simula pa lang ng laro. Pangatlo, ang variance factor. Dahil maikli lang ang fifth set, mas malaki ang papel ng luck o pagiging swerte kesa sa momentum. Ayon sa quantitative analysis of sports, sa isang 15-point game, ang isang error ay sapat na para burahin ang momentum na dala ng comeback team. Mas maaasahan pa daw sa pagtansya kung sino ang mananalo ay kung sino ang team na mas kaunti ang error sa first 5 points ng fifth set at kung sino ang may mas mataas na side out percentage. Sa madaling salita, ang fifth set ay isang 50-50 toss-up. Hindi dahil nanalo ka sa set 3 at 4, nasa inyo na ang mas mataas na chance na manalo sa fifth set. Ang stats ay pabor pa rin sa team na may mas mataas na side out percentage, hindi sa team na may mas momentum.